Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pag-ibig? May mga pagkakataong ang katotohanan ay natatabunan ng mga kasinungalingang pinakikinang na parang ginto. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong pinakamahalagang yaman ang siyang dudurog dito? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang pusong halos mawasak ng isang akusasyong hindi niya kailanman inakala. Ang amoy ng baby powder at ang mahinang halimuyak ng gatas ang laging sumasalubong kay Luningning sa tuwing papasok siya sa silid ng tatlong pinakamahahalagang tao sa buhay niya ngayon. Hindi man sila nagmula sa kanya, ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa kambal na sina Sinag, Danaya at Himig ay higit pa sa inaasahan niya sa sarili. Yaya Ning, one more story po, pakiusap ni Sinag, ang pinakabibong sa tatlo, habang kumikislap ang mga mata nitong namana sa kanilang ama. Ako po, Yaya. Singing na lang po, segunda naman ni Himig, na laging may dalang musika sa kanyang munting tinig. Si Danaya, ang pinakatahimik, ay nakayakap lamang sa braso ni Luningning, kontento nang damhin ang init mula sa kanya. Ngumiti si Luningning, isang ngangiting nagpapaliwanag sa buong silid. Hinaplos niya ang malalambot na buhok ng mga bata. Sige na, isa na lang na kanta, at pagkatapos ay matutulog na tayo, ha? May pasok pa kayo bukas. Sinimulan niyang awitin ang isang lumang oyayi, isang kantang natutunan niya mula sa kanyang lola. Ang kanyang malambing na tinig ay tila isang kumot na bumalot sa tatlong anghel. Dahan-dahang naghatid sa kanila sa mahimbing na pagkakatulog. Pinagmasdan niya ang payapa nilang mga mukha, ang marahang pagtaas-baba ng kanilang mga dibdib. Dito, sa loob ng silid na ito, nararamdaman niya ang kapayapaan. Dito, ligtas sila. Matapos siguraduhing mahimbing na ang tulog ng tatlo, maingat siyang tumayo at isa-isang hinalikan ang kanilang mga noo. Mahal na mahal ko kayo, bulong niya sa hangin bago niya marahang isinara ang pinto. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupok. Habang nag-aayos siya sa sarili niyang kwarto, nakatabi lamang ng silid ng mga bata. Isang mahinang kaluskos mula sa pasilyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga gwardyang nagroronda sa Hacienda de Alab. Iba ito. Mas maingat, mas palihim. Kumunot ang noo ni Luningning. Pinakiramdaman niya ang paligid. Muli, narinig niya ang tunog. Tila nanggagaling sa direksyon ng silid ng mga bata. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang unang naisip ay ang kaligtasan nina Sinag, Danaya at Himig. Walang pag-aalinlangan, marahan niyang binuksan ang kanyang pinto at sumilip sa madilim na pasilyo. Wala siyang makita. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana sa dulo ng pasilyo ang nagsisilbing ilaw. Humakbang siya palabas. Bawat yapak ay puno ng pag-iingat. Sino yan? Mahinang tanong niya, kahit na ang puso niya ay kumakarera na sa kaba. Walang sumagot. Nang malapit na siya sa pinto ng silid ng mga bata, handa na sana niya itong buksan upang siguraduhing maayos ang lahat. Isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa kanyang likuran. Bago pa man siya makasigaw, isang matigas na bagay ang biglaang tumama sa kanyang batok. Naramdaman niya ang isang matinding sakit na sinundan ng pagdidilim ng kanyang paningin. Ang huli niyang naisip bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang mga pangalan ng tatlong batang itinuturing niyang sariling anak. Sinag, Danaya, Himig, Dilim. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Ang una niyang naramdaman ay ang kumikirot na sakit sa kanyang ulo at batok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Amoy ng pamilyar na pabango ng mga bata ang pumasok sa kanyang ilong. Nasa loob siya ng kanilang silid. Pilit niyang ibinangon ang sarili, nakaramdam ng matinding pagkahilo.
At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, nakita niya ang isang tanawing halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sina Sinag, Danaya, at Himig. Ang tatlo niyang alaga ay nakahiga sa kama. Ang kanilang maliliit na kamay at paa ay tinalian ng isang makapal na lubid. Hindi mahigpit ang pagkakatali, ngunit sapat na para magdulot ng matinding takot sa puso ni Luningning. "Mga anak!" Halos paos niyang sigaw at akmang tatakbo palapit sa kanila ng "Blag!" Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid nang ang pinto ay sa pilitang binuksan. Mula roon, pumasok si Alpas de Alva, ang amo niya, ang ama ng mga bata. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at takot. Sumunod sa kanya ang hepe ng seguridad, si Dante Lagdamio, at ilan pang mga gwardya. "Dailon!" Sigaw ni Luningning. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Ang mga bata! Tulungan niyo ako." Ngunit ang mga mata ni Alpas, na sa isang saglit ay puno ng pag-aalala para sa mga anak, ay biglang nagbago nang tumama ang mga ito sa kanya. Mula sa pag-aalala, ito'y naging pagkabigla, pagkatapos ay naging isang malamig na hukuman. Ang init ng isang ama ay napalitan ng nagyayelong galit at pagdududa. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang halimaw na ngayon lang niya nakita. Wala itong sinabi. Ngunit ang mga mata nito ang sumisigaw ng pinakamasakit na akusasyon. Dahan-dahan itong lumapit sa mga anak, mabilis na kinalagan ang mga ito at niyakap ng mahigpit. Ang mga bata na nagising sa ingay ay nagsimulang umiyak. Tumingin si Alpas kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita mula rito. Isang pinaghalong galit at matinding pagkasuklam. Lumingon ito sa kanyang hepe ng seguridad. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at walang anumang bahid ng dating pagtitiwala. "Dante," utos nito. Hindi inaalis ang masasamang tingin kay Luningning. "Huwag mo siyang paalisin sa kwartong ito." Ang mga salitang yon, mas masakit pa sa anumang sampal. Ang tumatak sa isip at puso ni Luningning. Sa isang iglap, ang tahanang itinuring niyang kanlungan ay naging kanyang personal na kulungan. At ang taong nagsimula nang magpatibok sa kanyang puso ay siya na ngayong kanyang berdugo. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda de Alab ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Para kay Alpas de Alva, ang bawat sulok ng malawak na pasilyo ay tila may dalang anino, bumubulong ng mga akusasyon at pagtataksil. Matapos niyang mailipat ang tatlong anak sa isang mas ligtas na silid kasama ang ilang pinagkakatiwalaang kasambahay, hinarap niya ang imbestigasyong kasalukuyan ng nagaganap. Ang mga pulis ay paikot-ikot, nagsisiyasat, ngunit ang konklusyon nila ay iisa at malinaw. Walang anumang senyales ng sapilitang pagpasok. Walang sirang bintana, walang naiwang bakas sa putik sa labas, walang nasirang kandado. Kung sino man ang gumawa nito, malaya itong nakakapasok at nakakalabas sa hacienda. O mas malala pa, ang salarin ay nagmula mismo sa loob. Lahat ng mata, lahat ng pagdududa ay nakatutok sa iisang tao, si Luningning. Hinarap niya ito sa loob ng silid-aklatan, isang lugar na karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila isang korte kung saan siya ang hukom. Nakaupo si Luningning sa isang silya sa gitna. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng pagkalito at sakit. Ngunit walang bahid ng kasalanan. Ang kalmadong tindig nito ang lalong nagpagulo sa isip ni Alpas. "Bakit mo ginawa iyon?" tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol na sahig. Umiling si Luningning. Ang mga matay nakatitig sa kanya, puno ng sinseridad. "Ginoong Alpas,
Hindi ko po magagawa ang ibinibintang ninyo. Mahal ko po ang mga anak ninyo. Pagmamahal? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alpas. Ganyan mo ipinapakita ang pagmamahal mo? Sa pagtatali sa kanila sa gitna ng gabi? Para ano? Pera? Ang bawat salita ay tila isang punyal, ngunit nanatiling buo ang tindig ni Luningning. Hindi ko po alam kung paano nangyari ang lahat. Ang tanging natatandaan ko ay may narinig akong kaluskos at pagkatapos ay may pumalo sa aking batok. Isang magandang kwento. Sarkastiko niyang sabi. Sa mundo ng negosyo, sanay siyang makarinig ng mga palusot at kasinungalingan. Sanay na siyang mabasa ang mga taong may itinatagong motibo. Ngunit kay Luningning, wala siyang makita. Tanging isang malinis na pagtanggi. At iyon ang lalong nagpapainit ng kanyang ulo. Ang kanyang lohikal na pag-iisip ay nagsasabing, imposibleng walang kinalaman ng dalaga. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang maliit at pamilyar na tinig, ang nag-aatubiling maniwala. Ang tinig na nakakakita kung paano ngumingiti ang kanyang mga anak sa tuwing kasama nila ang kanilang yayaning. Ang pag-uusap nila ay natigil nang pumasok si Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso. May dala itong isang folder. Sir, magalang nitong sabi. Pinatingnan ko po agad sa bangko. May pumasok na malaking halaga sa account ni Miss Reyes kaninang hapon lamang. Inilatag ni Dante ang isang bank statement sa ibabaw ng mesa. Nakaturo ang kanyang daliri sa isang transaksyon, isang deposito ng 500,000 piso. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Alpas ang kanyang nakita. Ito na, ang ebidensyang kailangan ng kanyang isip para tuluyang isara ang pinto ng pagdududa. Tumingin siya kay Luningning na ngayon ay gulat na nakatingin sa papel. Hindi sa akin iyan. Halos pabulong na sabi ni Luningning. Wala po akong ganyang kalaking pera. At mayroon pa po, sir, dagdag ni Dante na naglabas ng isang listahan ng mga phone call. Ito ang mga tawag mula sa kanyang telepono. Maraming beses siyang tumawag sa isang numero na hindi rehistrado sa anumang pangalan. Ang huling tawag ay ginawa 30 minuto bago ang insidente. Sunod-sunod na ebidensya, sunod-sunod na katotohanang sumasampal sa kanya. Bawat isa ay tila isang pako na lalong nagbabaon kay Luningning sa hukay. I-play mo ang security footage, utos ni Alpas. Ang kanyang boses ay garalgal na. Sa malaking screen sa dingding, ipinakita ni Dante ang mga kuha mula sa CCTV. Ang mga video ay tila in-edit para ipakita lamang ang mga kahina-hinalang galaw. Nariyan ang eksena kung saan tila nag-aalangang pumasok si Luningning sa silid ng mga bata. Nariyan din ang isang kuha kung saan siya ay sumisilip sa pasilyo na para bang may tinitiyak na walang nakakakita. Ang lahat ng dating normal na kilos ay nabigyan ngayon ng masamang kahulugan. Pinatay ni Dante ang video. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabibigat nilang paghinga. Tinalikuran ni Alpas si Luningning. Ayaw na niyang makita ang mukha nito. Ang mukhang minsan ay nagbigay ng kapanatagan sa kanya sa tuwing nakikita niyang masaya ang kanyang mga anak. Ngayon ay simbolo na ng isang karumal-dumal na pagtataksil. Ang sugat ng nakaraan, nang minsan na siyang niloko ng taong kanyang pinagkatiwalaan, ay muling kumirot. Nagtayo siya ng matataas na pader sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya akalain na ang pinakamatinding banta ay nagmula sa taong siya mismo ang nagpapasok sa loob ng mga pader na yon. Dalhin mo na siya sa kanyang kwarto, malamig niyang utos kay Dante. Bantayan ninyo siya. Hindi siya pwedeng lumabas. Hindi siya pwedeng lumapit sa mga anak ko. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Luningning habang inaalalayan ito ng mga gwardiya palabas. Hindi siya lumingon. Pinilit niyang maging matigas. Para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, kailangan niyang maging matigas. Gabi na nang subukan niyang magpahinga. Ngunit ang kanyang isip ay walang tigil sa pagtakbo. Paulit-ulit na naglalaro ang mga eksena.
ang mga taling nakapalibot sa kamay ng kanyang mga anak, ang pera sa bank account ni Luningning, ang kalmadong mukha nito habang itinatanggi ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Manang Gunita, ang matandang katiwala. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Senyorito Alpas," sabi nito, "sisinag po." Mataas ang lagnat. Kanina pa po kayo tinatawag, pero ayaw pong tumigil sa pag-iyak. Mabilis siyang bumangon at sumunod kay Manang Gunita. Sa silid, nakita niya si Sinag na namumula ang muka at nanginginig sa lagnat. Hinahaplos ito ni Danaya at Himig, kapwa umiiyak. "Daddy!" Hikbi ni Sinag, ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. "I want Yayaning. Please, Yayaning." Ang pangalang yon, na binigkas ng kanyang naghihirap na anak, ay parang isang matalim na kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. Ang babaeng itinuturing niyang banta sa kanilang kaligtasan, ang siyang hinahanap-hanap ng kanyang anak sa gitna ng karamdaman nito. Ang lahat ng ebidensya sa mundo ay nagsasabing nagkasala si Luningning. Ngunit ang iyak ng kanyang anak ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Ang apat na sulok ng silid ay tila unti-unting lumiliit, unti-unting ninanakaw ang hangin sa mga baga ni Luningning. Bawat oras na lumilipas ay parang isang dagok, isang paalala ng mga matang mapanghusga ni Alpas de Alva. Paano nangyari ito? Ang lugar na naging simbolo ng bagong pag-asa ay siya na ngayong kanyang bilangguan. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malawak na hardin ng Hacienda de Alab na naliligo sa liwanag ng araw. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, isa na lamang itong paalala ng kalayaang ipinagkait sa kanya. Ang pinakamasakit ay ang isiping ilang metro lang ang layo mula sa kanya ay ang tatlong batang labis niyang pinag-aalala, sina Sinag, Danaya at Himig. Kamusta na kaya sila? Natatakot ba sila? Hinahanap kaya siya ng mga ito? Ang mga tanong ay walang tigil na umiikot sa kanyang isipan. Bawat isa'y mas masakit kaysa sa nauna. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Agad na pumasok ang isang gwardiya. Ngunit sa likod nito ay si Manang Gunita. May dalang isang tray ng pagkain. "Ipinadala po ni Senyorito," sabi ng gwardiya bago muling isara ang pinto at ilak ito mula sa labas. Maingat na inilapag ng matandang katiwala ang tray sa maliit na mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-unawa. Isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Luningning sa loob ng hasyendang ito. "Kumain ka na, Hija," mahinang sabi ni Manang Gunita. "Kailangan mong maging malakas." Umiling si Luningning, walang gana. "Paano po ako kakain?" iniisip nila. Iniisip niya na isa akong halimaw. Umupo si Manang Gunita sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang ngunit puno ng init. "Huwag mong isipin iyon. Kilala kita, Luningning. Nakikita ko kung paano ka magmahal sa mga bata." Huminga ito ng malalim. Si Senyorito Alpas. Marami na siyang pinagdaan ng kasinungalingan sa buhay niya. Minsan, mas madali para sa kanya na maniwala sa masama kaysa umasang may kabutihan pa. Ang mga salita ni Manang Gunita ay hindi lubusang nagpagaan sa kanyang dibdib, ngunit nagbigay ito ng maliit na sinag ng pag-intindi. Ang galit ni Alpas ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng sakit na idinulot ng kanyang nakaraan. Bago umalis ang matanda, humarap ito sa kanya. "Ang katotohanan ay laging lumalabas, Hija. Magtiwala ka lang." Mga salitang yon ang pinanghawakan ni Luningning sa mga sumunod na oras. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang pag-asa ay unti-unting napapalitan muli ng kawalan, hanggang sa isang malakas na katok ang muling yumanig sa kanyang pinto. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang mukha ni Alpas. Ang dating nagyayelong galit sa mga mata nito
ay napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang pinaghalong pag-aalala, pag-aalinlangan, at desperasyon. "Kailangan ka ni Sinag," sabi nito. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Mataas ang lagnat niya at ikaw ang hinahanap. Bantayan mo siya. Walang salitang namutawi sa bibig ni Luningning. Agad siyang tumango at sumunod dito, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng 2 gwardiya. Pagpasok nila sa silid, dinig na dinig niya ang mahinang pag-iyak ni Sinag. Nakahiga ito sa kama, namumula at pawis na pawis. Sa tabi nito ay sina Danaya at Himig na kapwa balisa. Walang pag-aaksaya ng oras, lumapit si Luningning sa bata. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo at marahang pinunasan ang noo, leeg at mga braso ni Sinag. Habang ginagawa niya ito, sinimulan niyang awitin ang paborito nitong oyayi. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Alpas na nakasandal sa may pintuan. Ang mga braso'y nakakrus sa dibdib, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Ang kanyang presensya ay mabigat, ngunit isinantabi ito ni Luningning. Ang mahalaga sa sandaling iyon ay si Sinag. Ang malambing niyang tinig ay pumuno sa silid, isang pamilyar na himig na unti-unting nagpakalma sa umiiyak na bata. Dahan-dahang huminahon ang paghinga ni Sinag at ang mga mata nitong kanina'y puno ng pagkabalisa ay marahang pumikit. Hindi nagtagal, mahimbing na itong nakatulog sa ilalim ng kanyang pag-aaruga. Hinalikan ni Luningning ang noo ng bata at nang iangat niya ang kanyang tingin, nagtama ang kanilang mga mata ni Alpas. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang insidente, wala na roon ang matigas na pader ng akusasyon. Ang nakita niya ay isang siwang ng pagkalito. Tumayo si Luningning at marahang lumapit kay Alpas. Ito na ang pagkakataon niya. "Ginoo," mahina niyang sabi. Ayaw magising ang mga bata. "Mayroon po akong naalala." Tumingin ito sa kanya, naghihintay. "Yung lubid po." Pagpapatuloy niya. "Yung lubid na itinali sa mga bata. Hindi po yun basta-bastang buhol. Masyadong malinis ang pagkakagawa. Masyadong perpekto. Parang ginawa ng isang profesional. Isang taong sanay na sanay gumamit ng lubid. Hindi po yun kayang gawin ng isang ordinaryong babaeng tulad ko." Tinitigan siya ni Alpas. Ang kanyang panga ay nagtagis. Sa isang saglit, umasa si Luningning na maniniwala ito. Ngunit ang siwang na nakita niya kanina ay muling nagsara. "Kung ano-ano na ang sinasabi mo para lang makalusot," malamig nitong tugon, at tumalikod. "Bumalik ka na sa kwarto mo." Gumuho ang pag-asang nagsimula nang mabuo sa puso ni Luningning. Mabigat ang mga paa niyang naglakad pabalik sa kanyang silid, inihatid ng mga gwardiya. Muli, siya ay nag-iisa sa dilim, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nang masigurong wala nang nakakakita, hindi sa sariling silid dumiretso si Alpas. Marahan itong bumalik sa silid kung saan natagpuan ang mga bata. Mula sa ilalim ng isang mesa kung saan ito itinabi ng mga investigador. Kinuha niya ang ebidensya. Hinawakan niya ang lubid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinagmasdan niyang mabuti ang buhol, ang mismong buhol na sinasabi ni Luningning, habang ang kanyang mga daliri ay sumusunod sa bawat liko at ikot ng hibla, isang halos nakalimutan ng alaala, isang imahe ng kanyang ama, isang aral mula sa malayong nakaraan, ang biglang sumilay sa kanyang isipan, kasing liwanag ng isang kidlat. Ang gaspang ng lubid sa kanyang palad ay tila isang matalim na paalala ng kanyang pagkakamali. Sa ilalim ng malamlam na ilaw sa silid ng kanyang mga anak, pinagmasdan ni Alpas ang buhol. Hindi ito isang ordinaryong tali. Ang bawat pilipit, ang bawat ikot ay may layunin. May disiplina. Ito ay isang sining na natutunan mula sa matinding pagsasanay. At sa isang iglap, bumalik sa kanya ang isang alaala mula sa kanyang kabataan. 15 taong gulang siya noon
Nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga sa kanilang lumang bahay, pinapanood ang kanyang ama, ang yumaong General de Alva, habang tinuturuan nito ang mga personal na gwardiya nito. Ang buhol na ito, sabi ng general, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Habang ipinapakita ang isang komplikadong pagkakabuhol, ay ang buhol ng dobleng kobra. Ito ang ating selyo. Mabilis gawin sa ilalim ng panganib, ngunit halos imposibleng kalagi ng hindi sanay. Tandaan ninyo ito. Ito ang magliligtas sa buhay ninyo balang araw. Ang alaala ay kasing linaw ng kristal, ang buhol ng dobleng kobra. Isang teknik na ipinagmamalaki ng kanyang ama at itinuro lamang sa pinakapiling miyembro ng kanyang elite guard. Isang malamig na agos ng pagdududa ang biglang bumuhos sa buong sistema ni Alpas. Nilulunod ang galit na kanina lamang ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Paanong magagawa ni Luningning ang buhol na ito? Isang simpleng probinsyana, isang yaya na ang tanging armas ay ang kanyang malambing na tinig at mapagmahal na mga kamay. Imposible. Dala ang lubid, mabilis siyang nagtungo sa kanyang pribadong opisina. Isinara niya ang pinto at sinigurong walang sino man ang makakapasok. Sa harap ng kanyang computer, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtipa. Philippine Army Special Knots, Elite Forces Rope Techniques, Cobra Knot Variations. Lumabas sa screen ang mga diagram at artikulo at naroon nga sa isang lumang manual ng militar ang eksaktong buhol na hawak niya. Nakasulat sa ilalim nito, Double Cobra Knot, exclusively taught to the Presidential Security Group and select elite divisions during the late 80s. Ang panahon kung kailan aktibo pa sa serbisyo ang kanyang ama. Napahawak si Alpas sa kanyang sentido. Ang lahat ng ebidensyang itinuro sa kanya ni Dante, ang pera sa bangko, ang mga tawag sa telepono, ay biglang naging kahina-hinala. Kung ang buhol na ito ay peke, malamang ang lahat ng iba pa ay peke rin. May nagtanim ng mga ebidensya, may naglalaro sa kanya, at ang pinakamasakit, ang taong yon ay nasa loob mismo ng kanyang pamamahay. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng hustisya laban kay Luningning. Ito na ngayon ay tungkol sa paghahanap sa ahas na nagtatago sa kanyang hardin. Sinimulan niya ang isang lihim na investigasyon. Ang unang hakbang ay alamin kung sino-sino ang mga taong naturuan ng kanyang ama. Hindi niya pwedeng tanungin si Dante kung kasabwat ito, mabibigyan niya ito ng babala. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan mula sa nakaraan. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Si General Romero, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama na retirado na ngayon. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at idinayal ang numero nito. General Romero, bati ni Alpas nang sagutin nito ang tawag. Alpas de Alva po ito. Alpas, iho, napatawag ka. Kamusta na ang mga apo ko sa tuhod? Masayang tugon ng matandang general. Nasa mabuti po silang kalagayan, General. Mayroon po sana akong personal na itatanong kung hindi po makakaabala. Siniguro ni Alpas na mahina ang kanyang boses. Tungkol po sa mga dating tauhan ni Papa, ang kanyang mga personal na gwardiya. May listahan po ba kayo kung sino-sino sila? Natahimik sandali ang nasa kabilang linya. Isang pambihirang tanong, iho. Bakit mo na itanong? May problema ba? Wala naman po, General. Mayroon lang po akong sinusubukang alalahanin. Pagsisinungaling ni Alpas. Mahalaga lang po sa akin. Sige, hahanapin ko ang mga lumang talaan. Tatawagan kita kapag may nahanap na ako. Pagkababa ng telepono, nagtungo si Alpas sa kusina para kumuha ng tubig. Doon niya naabutan si Luningning. Kumukuha rin ng maiinom sa ilalim ng pagbabantay ng isang gwardiya. Ang dating pagkasuklam na nararamdaman niya para dito ay napalitan ng awa at kaunting hiya. Lumapit siya. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay na kaysa kanina. Nagulat si Luningning sa biglaang pagbabago ng tono nito.
Tumango lamang ito. Ang pamilya mo. Sa probinsya. Pagpapatuloy ni Alpas, nagsisimula ng maghanap ng impormasyon. Mayroon ka bang kamag-anak na pulis o sundalo? Umiling si Luningning. Wala po, Ginoo. Ang tatay ko po ay isang magsasaka. Ang mga kapatid kong lalaki ay mga mangingisda. Ang sagot nito, simple at direkta, ay isa na namang patunay sa kanyang hinala. Tumango si Alpas, hindi na nagsalita pa. Ngunit sa kanyang isip, unti-unti nang nabubuo ang larawan ng katotohanan. Kinagabihan, habang pinag-aaralan niya ang mga lumang dokumento ng kanyang ama, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si General Romero. Alpas, sabi nito sa kabilang linya. Nahanap ko na ang listahan. 20 sila lahat-lahat. Karamihan ay retirado na at naninirahan sa kanilang probinsya. Ang ilan ay pumanaw na. Meron po bang napunta sa pribadong sektor? Sa security industry? Tanong ni Alpas. Ang puso'y nagsimulang bumilis. Teka, titingnan ko. Narinig ni Alpas ang kaluskos ng mga papel. May isa, Alpas. Si Kaporal Lagdameo. Tanda ko pa, napakabait na tao. Matapat. Ang anak niya. Nasa security field din daw ngayon. Ayon sa huling balita ko sa kanya bago siya pumanaw. Napahigpit ang hawak ni Alpas sa telepono. Lagdameo, kapareho ng apelyido ni Dante. General, ano po ang pangalan ng anak niya? Tanong ni Alpas, halos hindi na humihinga. Ang pangalan niya ay biglang naputol ang linya. Isang sunod-sunod na beep na lamang ang kanyang narinig. Ibinaba niya ang telepono. Napatid man ang tawag, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pangalang hindi natapos sabihin ng general ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng malamig na ngiti ng kanyang hepe ng seguridad. Dante Lagdameo. Ang hapunan ay tahimik, ngunit para kay Luningning, hindi ito ang dating uri ng katahimikan na bumabalot sa Hacienda de Alab. Hindi na ito ang malamig na katahimikan na dala ng pagdududa, kundi isang uri ng pag-aalinlangan na tila naghahanap ng kasagutan. Kung mayroon mang isang bagay na nagbigay sa kanya ng kahit kaunting pag-asa sa mga nagdaang araw, iyon ay ang kakaibang pagbabago sa pakikitungo ni Alpas. Hindi na ito kasing tigas ng dati. Mayroon pa ring pader sa pagitan nila. Ngunit tila nagkaroon na iyon ng maliliit na lamat. Ang kanyang mga tanong tungkol sa kanyang pamilya ay tila hindi na mga akusasyon, kundi mga paghahanap ng impormasyon. At sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, nararamdaman ni Luningning ang isang emosyong mahirap tukuyin. Tila isang halo ng pagsisisi at paghahanap. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kusina, nakasalubong niya si Alpas na bumaba para kumuha ng kape. Ang presensya nito ay laging nagdudulot ng kaba sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon ng kasamang kakaibang init ang kabang iyon. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Alpas. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa nakasanayan. Maayos na po, Ginoo. Magana na po silang kumain at naglalaro na rin po. Sagot ni Luningning, nakangiti ng bahagya. Ang nangiting iyon ay tila nagsasabing, sabi ko na po sa inyo, wala akong ginagawang masama. Habang iniaabot niya ang tasa ng kape kay Alpas, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryenteng mahina, ngunit malinaw ang gumapang sa kanyang braso. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang naramdaman niya. Nag-iwas agad siya ng tingin, ngunit bago pa man niya magawa, nakita niya ang kaunting pagtataka sa mga mata ni Alpas bago rin ito nag-iwas ng tingin. Ito ba ay kilig? Hindi niya masabi, ngunit ang pakiramdam ay sadyang naiiba. Magpatuloy ka sa pag-aalaga sa kanila, sabi ni Alpas at mabilis na umakyat muli. Ngunit ang mga salitang iyon ay mas malalim kaysa sa simpleng utos. Para kay Luningning, ito ay tila isang pahintulot, isang maliit na kumpirmasyon na unti-unti nang bumabalik ang tiwala nito sa kanya. Ang pag-asa ay nagsimula ng mamuo, dahan-dahan,
parang hamog sa umaga. Ngunit ang pag-asa ay hindi nagtagal. Sa mundo ni Alpas, ang kapayapaan ay laging sinusubukan. Kinabukasan, ang mga balita ay kumalat sa buong hasyenda. May isang bagong kaaway na sumusubok kalabanin si Alpas sa kanyang imperyo. Hindi nagtagal, nalaman din ni Luningning na ang tinutukoy ay si Silakbo di Makulangan, isang kilalang negosyante na may matinding galit kay Alpas. Isang hapon, habang nag-aalaga siya sa mga bata sa hardin, narinig niya ang pinag-uusapan ng mga gwardiya. Sabi nila, kinukuha raw ni Senyorito Silakbo ang mga investor ni Senyorito Alpas. Nalulugi na raw ang ilang kumpanya. Nagulat si Luningning. Hindi niya lubos sa kalain na ang mga problemang pinansyal ay darating sa pamilya ng isang bilyonaryo. Kung sino man si Silakbo, malinaw na seryoso ito sa kanyang mga balak. Samantala, naramdaman ni Dante, ang hepe ng seguridad, ang pagdududa ni Alpas, ang pagbabago sa pakikitungo ng amo nito kay Luningning ay hindi nakalampas sa kanyang paningin. Kailangan niyang maging mabilis. Kailangan niyang magtanim ng panibagong duda. Isang umaga, ipinatawag ni Dante si Luningning sa opisina ng seguridad na ikinagulat ng dalaga. Hindi nagtagal, ipinasok din si Alpas. May dala na namang folder si Dante. "Sir, mayroon po akong natuklasan," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala, habang ang mga mata nito ay pasulyap-sulyap kay Luningning. "Pinahanap ko po ang lahat ng koneksyon ni Miss Reyes at mayroon po akong nakita." Inilatag ni Dante ang mga dokumento sa mesa, mga litrato ng isang lalaking mukhang lasing at palamunin ng sugal na nakakalat sa isang sabungan. Sa ilalim ng mga litrato, may nakalagay na pangalan, Ernesto Reyes, at sa ibaba nito, isang maikling talambuhay na nagsasabing ito ay isang tiyuhin ni Luningning. "Siya po si Ernesto Reyes, sir. Tiyuhin daw po ni Miss Reyes," paliwanag ni Dante. "Matagal na pong may utang sa mga malalaking kumpanya ng sugal. Napag-alaman po namin na mayroon siyang matinding pangangailangan ng pera kamakailan. At ang nakapagtataka po, sir, ay mayroon siyang nakuhang malaking halaga ng pera sa nakalipas na mga araw. Halos kapareho ng halaga sa account ni Miss Reyes." Nagulat si Luningning. "Hindi ko po kilala iyan," pagtatanggi niya habang nakatingin sa mga litrato. "Wala po akong tiyuhin na ganyan." "Maaring distant relative, Miss Reyes," kalmadong sabi ni Dante. "Pero ang apelyido niyo po ay pareho at ang kanyang financial records ay nagpapakita ng matinding problema sa pera. Isang madaling biktima para sa isang nagpapaplano ng masama." Tiningnan ni Alpas ang mga litrato at dokumento. Ang kanyang noo ay kumunot. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan si Luningning. Ang maliit na siwang ng pagdududa ay muling nagsimulang lumaki. Nagbabanta na tuluyang isara ang pinto ng tiwala. Nagsisimula na siyang muling mag-alinlangan. "Dante," sabi ni Alpas. Ang kanyang boses ay bumalik sa dating tigas. "Subaybayan mo ang taong ito. Alamin mo ang lahat ng kilos niya. Huwag kang papalpak." "Masusunod po, sir," sagot ni Dante, at may bahagyang nangiti sa gilid ng kanyang mga labi habang nakatingin kay Luningning. Nakahinga ng malalim si Alpas. Sa kanyang isip, mas maganda kung mayroon pang ibang suspect na mas malakas ang motibo kaysa kay Luningning. Kung totoo ngang may kasabwat ito, mas madaling malaman. Sa pag-alis ni Luningning mula sa silid, muling nilingon ni Alpas si Dante. "Huwag mong tanggalin ang mga mata mo sa kanya," utos ni Alpas. Ang kanyang boses ay may seryosong tono. "Kung talagang siya ang nasa likod nito, kailangan nating malaman ang lahat." Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, mayroon ng iba pang plano si Alpas. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang nakatingin sa kung saan inuutusan niya si Dante. Ang kanyang isip ay gumagana na sa isang mas malalim na antas. Hindi lang si Ernesto Reyes ang kailangan niyang subaybayan. Hindi lang si Luningning.
At Dante, dagdag ni Alpas, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa hepe ng seguridad. Kailangan ko rin ng ulat sa bawat galaw mo. Personal kong titingnan ang security footage ng mga gwardya. Kailangan nating siguraduhin na walang anumang butas sa ating seguridad. Ginisiyan siya ni Dante, ngunit may bahagyang pagkabahala sa mga mata nito. Masusunod po, sir. Lingid sa kaalaman ni Dante. Sa pag-alis niya, agad na pinatawag ni Alpas ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ang mga mata ni Alpas ay matalim, puno ng bagong determinasyon. Gusto kong subaybayan mo si Dante. Utos ni Alpas, ang boses ay halos pabulong. Araw at gabi, bawat kilos, lahat ng kausap niya, huwag kang magpapahuli at huwag kang magsasabi kahit kanino. Malinaw ba? Mayroong mga anino sa Hacienda de Alab na tanging ang mga matatanda lamang ang nakakakita. Para kay Manang Gunita, na halos buong buhay ay inilaan sa paglilingkod sa pamilya de Alva, ang mga aninong ito ay pamilyar. Nakita na niya ang mga ito noon sa mga mata ng yumaong general, sa mga bulungan sa pasilyo, sa mga lihim na itinatago sa likod ng mga nakasarang pinto. At ngayon, muli niyang nakikita ang mga ito at ang pinagmumulan ng pinakamadilim na anino ay walang iba kundi ang hepe ng seguridad, si Dante Lagdamio. Hindi niya mapinpoint kung ano, ngunit mayroong mali sa bawat ngiti, sa bawat galaw, sa bawat magalang na pagbati ni Dante. Ito'y masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Mula nang dumating ito sa hacienda, nawala ang dating gaan ng pakiramdam sa loob ng pamamahay. Napalitan ito ng isang nakatagong tensyon, isang hindi maipaliwanag na panganib. Ang pag-aalala ni Manang Gunita ay lalong lumalim nang makita niya kung paano idiniin ni Dante si Luningning. Alam ng kanyang matandang puso na ang dalaga ay inosente. Ang pagmamahal ni Luningning sa mga bata ay purong-puro. Hindi ito kayang pekein. Kaya't kung hindi si Luningning ang may sala, sino? Ang sagot ay tila laging bumabalik sa iisang tao. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega, naalala ni Manang Gunita ang mga huling araw ng kanyang yumaong amo, ang ama ni Alpas. Ang general, na kilala sa kanyang katatagan, ay naging malungkutin at palaging balisa bago ito pumanaw. Madalas niya itong naririnig na bumubulong mag-isa sa loob ng opisina nito. Mga salitang tulad ng pagkakanulo, utang na dugo, at kasalanan ng nakaraan. Sa gitna ng mga alaala, isang lumang baul na puno ng mga personal na gamit ng general ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ilang taon na rin itong hindi nabubuksan. Dala ng isang hindi maipaliwanag na kutob, binuksan niya ito. Amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga lumang medalya, mga uniforme at mga album ng litrato. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato, mga larawan ng general kasama ang kanyang mga tauhan, mga ngiting puno ng kapatiran at katapatan. At doon, sa isang litratong kupas na, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, isang batang-batang Kaporal Lagdameo, ang ama ni Dante, na nakangiti sa tabi ng general. Magkamukhang magkamukha sila ng kanyang anak. Ngunit hindi ang litrato ang nagpatigil sa paghinga ni Manang Gunita, kundi ang maliit na sulat na nakasuksok sa likod nito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Ang sulat kamay ay mula sa general. Gunita, basa niya sa sulat na para bang isang lihim na mensahe mula sa nakaraan. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. May mga ahas na pumasok sa aking hardin, mga taong pinagkatiwalaan ko ng lubos. Si Lagdameo, nadala siya ng inggit at kasakiman. Isang pagkakamali ang nagawa niya. Isang pagkakamaling halos ikapahamak ng ating pamilya. Pinatawad ko siya, ngunit ang laso ng kanyang pagkakanulo ay nananatili. Ang utang na dugo ay hindi nababayaran ng kapatawaran lamang. Mag-ingat ka sa kanyang binhi.
baka ito ay magbunga ng mas matinding kapahamakan. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Manang Gunita. Ang binhi, ang anak, si Dante, ang lahat ng kanyang masamang kutob ay nagkaroon ng pangalan. Hindi ito simpleng kasakiman. Ito ay isang galit na minana, isang planong matagal nang inihahanda. Kailangan itong malaman ni Alpas. Kailangan niyang mag-ingat. Dali-dali niyang isinara ang baul, itinago ang litrato at ang sulat sa kanyang bulsa at mabilis na lumabas ng bodega. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, patungo sa opisina ni Alpas, nakasalubong niya si Dante. "Gabi na po, Manang. May kailangan po ba kayo?" Tanong ni Dante. Ang kanyang nangiti ay kasing lapit ng dati, ngunit ngayon, para kay Manang Gunita, ito'y nangiti ng isang demonyo. Wala naman, iho. Tiningnan ko lang kung maayos ang lahat," sagot ni Manang Gunita. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ganoon po ba?" sabi ni Dante. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanyang mukha. Nakatutok ito sa kanyang bulsa, kung saan bahagyang nakausli ang gilid ng lumang litrato. Sinubukan ni Manang Gunita na maglakad palayo. Ngunit humarang si Dante sa kanyang daraanan. "Mukhang may dala po kayong mahalaga, Manang," sabi nito. Ang boses ay biglang naging malamig. "Mga lumang alaala, marahil. Mga personal na bagay lang ito, Dante." Giit ni Manang Gunita. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Sinubukan niyang tawagan si Alpas, ngunit si Dante ay laging nasa tabi ng amo nito na para bang isang aninong bantay. Paano niya maipaparating ang babala nang hindi nalalaman ng kalaban? Bumuntong hininga si Dante at ngumiti muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. "Sige po, Manang. Magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala sa lahat." Umalis si Dante, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na babala. "Ako na ang bahala sa lahat." Nanginginig na nagpatuloy si Manang Gunita sa paglalakad. Alam niya na hindi na ito isang simpleng hinala. Ito na ay isang karera laban sa oras. Nakita ni Dante ang litrato. Alam nitong may alam na siya. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makausap si Alpas ng masinsinan bago pa mahuli ang lahat. Ang buhay ng pamilyang kanyang pinagsilbihan ay nakasalalay sa isang pirasong papel na naglalaman ng lihim ng nakaraan. Ang hangin sa loob ng opisina ni Alpas ay mabigat, puno ng tensyon na halos nahihipo. Sa malaking monitor sa kanyang harapan, ipinapakita ang isang live feed mula sa isang hidden camera. Isang maliit at makapangyarihang mata na nakatutok sa isang table sa isang madilim at halos walang taong bar sa labas ng lungsod ng Maharlika. Ito ang resulta ng ilang araw na pagsubaybay ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ang bawat ulat, bawat litrato, bawat galaw ni Dante Lagdameo ay maingat na inipon na humantong sa gabing ito. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang pumasok si Dante sa establishmento. Umupo ito, umorder ng inumin, at naghintay. At hindi nagtagal, ang taong kanyang hinihintay ay dumating. Napatayo si Alpas mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang taong umupo sa harapan ni Dante, ang taong pamilyar na nakipagkamay dito, ay walang iba kundi ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo, si Silakbo di Makulangan. Ang kanilang pag-uusap ay hindi marinig, ngunit ang kanilang mga kilos ay sapat na. Inilabas ni Dante ang isang itim na portfolyo at iniabot ito kay Silakbo na agad namang binuksan para silipin ang laman. Tumango si Silakbo, tila nasiyahan, at may iniabot namang isang makapal na sobre kay Dante. Pagkatapos ng ilang sandali, naghiwalay sila ng landas na para bang walang nangyari. Isang dobleng pagkakanulo.
Ang taong pinagkatiwalaan niyang maging kanang kamay niya sa seguridad ay kumakampi sa kanyang mortal na kaaway. Ang kidnapping na nangyari sa kanyang mga anak, ang mga pekeng ebidensya laban kay Luningning, ang biglaang paglitaw ng tiyuhin na nito. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang malinaw at nakakapangilabot na larawan. Pinaglalaruan siya at ang laro ay mas malaki at mas personal kaysa sa inaakala niya. Naalala niya ang mga babala ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang pinakamatinding kalaban, Alpas, ay hindi ang nasa labas ng iyong bakuran, kundi ang ahas na inaalagaan mo sa iyong hardin. Noon, inakala niyang tungkol lamang ito sa negosyo. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagkakanulo ay tumatakbo sa dugo. Isang nag-aalab na galit ang bumalot sa puso ni Alpas. Galit hindi lamang para kay Dante at Silakbo, kundi para na rin sa kanyang sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang ang kanyang pagdududa na dulot ng mga sugat ng nakaraan ang maging armas ng kanyang mga kaaway laban sa kanya? Paano niya nagawang pagbintangan at halos wasakin ang buhay ng isang inosenteng babae? Si Luningning. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang kalmadong mukha, ang kanyang mga matang puno ng katapatan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak na hindi kayang pekein. Lahat ng iyon ay totoo. At lahat ng iyon ay kanyang binaliwala. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang makausap si Luningning. Kailangan niyang humingi ng tawad. At higit sa lahat, kailangan niya ng tulong nito. Natagpuan niya si Luningning sa hardin, tahimik na nagdidilig ng mga rosas habang papalubog ang araw. Ang ginintuang liwanag ay tila yumayakap sa dalaga, nagbibigay diin sa kanyang simpleng kagandahan at kapayapaan. Isang kapayapaang malapit na niyang sirain. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Naramdaman ni Luningning ang kanyang presensya at lumingon. Ang mga mata nito ay nagpakita ng kaunting gulat, marahil ay pagtataka sa kung bakit siya naroon. Tumayo si Alpas sa harapan niya. Walang mga gwardiya. Sila lang dalawa. Huminga siya ng malalim, hinahanap ang mga tamang salita, ngunit tila naglaho ang mga ito. Paano ka hihingi ng tawad sa isang kasalanang halos sumira sa isang tao? Luningning, panimula niya. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng isang emosyong matagal na niyang ikinukubli. Ako. Napahinto siya. Nilunok ang sariling pride. Tiningnan niya ito nang diretso sa mga mata. Sa pagkakataong ito, wala ng pader. Wala ng pagdududa. Tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang pagsisisi. Patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ay lumabas na parang isang bulong, ngunit ang bigat nito ay yumanig sa pagitan nila. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Luningning na sinundan ng pagkalito. Patawad sa hindi ko pakikinig sa'yo. Patawad sa pagdududa ko sa'yo. Patawad dahil hinayaan kong bulagin ako ng sarili kong takot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Luningning, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may naniwala na sa kanya. Nalaman ko na ang totoo. Pagpapatuloy ni Alpas, si Dante, si Silakbo. Silang dalawa ang may pakana ng lahat. Isa itong patibong, Luningning, at ikaw ang ginamit nilang pain. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa buhol ng dobleng kobra, ang tawag niya kay General Romero, ang apelyido ni Dante, at ang katatapos lamang na pagtatagpo nito kay Silakbo. Habang nagsasalita siya, ang galit sa kanyang puso ay napapalitan ng isang bagong determinasyon. Ang larong ito ay hindi pa tapos. Ngayong alam na niya kung sino ang mga manlalaro. Oras na para siya naman ang maglatag ng sarili niyang mga piyesa sa chessboard. At para magawa iyon, kailangan niya ng isang kakampi na hindi inaasahan ng kanyang mga kalaban. Hindi pa nila alam na alam ko na, sabi ni Alpas. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab.
At gagamitin natin yan laban sa kanila. Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang tingin ay nagsusumamo. Kailangan ko ang tulong mo. Ang mga salitang binitiwan ni Alpas ay nanatili sa hangin. Mas mabigat kaysa sa halimuyak ng mga rosas sa paligid nila. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi ito isang utos ng isang amo sa kanyang katulong. Ito ay isang pakiusap, isang pagsusumamo mula sa isang taong sa wakas ay ibinaba ang kanyang mga pader. Tinitigan ni Luningning ang lalaki sa kanyang harapan. Ang bilyonaryong dati tila hindi kayang abutin, ngayon ay nakatayo sa harap niya. Ang mga matay puno ng pagsisisi at determinasyon. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. Takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit mas malakas ang isa pang damdamin. Ang kagustuhang itama ang mali, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga batang napamahal na sa kanya at para sa lalaking ito na nagsisimula nang magkaroon ng puwang sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumango. Isang simpleng tango, ngunit sapat na yon. Ano po ang kailangan kong gawin? Gabi na nang magkita silang muli sa pribadong opisina ni Alpas. Ang buong hasyenda ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Ang ilaw sa loob ng silid ay malamlam. Lumilikha ng mga anino sa pader at nagbibigay ng isang pakiramdam ng lihim at panganib. Sa gitna ng lahat ng ito, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luningning na sila ay magkakampi. Ito ang plano, sabi ni Alpas. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Inilatag niya ang isang mapa ng hasyenda sa malaking mesa. Kailangan nating painin si Dante. Kailangan nating makuha ang pag-amin niya. Isang bagay na magagamit natin laban sa kanya at kay Silakbo. Paano po natin gagawin iyon? Tanong ni Luningning. Ang puso'y nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Tumingin si Alpas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ikaw ang magiging pain, Luningning. At iyon ang dahilan kung bakit kinakabahan ako. Umamin ito. Isang bihirang pagpapakita ng kahinaan. Magpapanggap kang desperado. Galit sa akin. Sasabihin mong gusto mong gumanti at kailangan mo ng pera para makalayo. Aalis ka sa hasyenda. Aalis? Hindi totohanan. Magtatago ka lang sa isang ligtas na lugar na inihanda ko na. Mula roon, tatawagan mo si Dante. Sasabihin mo sa kanya na meron kang ebidensya laban sa akin. Isang recording ng pag-uusap natin kung saan inaamin ko raw na may tinatago akong illegal sa kumpanya. Kasinungalingan lang yon, syempre. Iaalok mo sa kanya ang recording kapalit ng malaking halaga. Naintindihan ni Luningning ang plano. Siya na biktima, ang magiging mangangaso, ang kanyang kahinaan, ang magiging kanyang sandata. Paano kung hindi siya maniwala? Nag-aalalang tanong niya. Maniniwala siya, tiyak na sabi ni Alpas. Dahil sa tingin niya, kontrolado niya ang lahat, ang kasakiman, at pagiging arogante niya ang magiging kahinaan niya. Kapag pumayag siyang makipagkita, doon na natin siya huhulihin. Habang ipinapaliwanag ni Alpas ang mga detalye, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga balikat. Ang init mula sa katawan nito ay tila gumapang sa kanya. Nagdulot ng kakaibang kilabot. Sa gitna ng panganib, mayroong isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nabubuo sa pagitan nila. Isang ugnayan na isinilang mula sa pagkakanulo at pinalakas ng bagong tuklas na tiwala. Kinabukasan, isinagawa na nila ang unang bahagi ng plano. Nagkaroon sila ng isang malakas na pagtatalo sa harap ng ilang kasambahay at gwardiya. Sumigaw si Luningning ng mga masasakit na salita, habang si Alpas naman ay nagkunwaring nagagalit. Pagkatapos noon, dala ang isang maliit na bag, umalis si Luningning sa hasyenda. Umiiyak. Ang lahat ay isang palabas, isang perpektong pagganap na agad na nakarating kay Dante. Nang gabing iyon, mula sa isang maliit at ligtas na apartment sa lungsod,
Kinuha ni Luningning ang burner phone na ibinigay sa kanya ni Alpas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadayal ang numero ni Dante. Si Alpas ay nasa kabilang linya, tahimik na nakikinig. "Hello?" Sagot ng boses ni Dante. Huminga ng malalim si Luningning. Hinugot ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya sa mga nagdaang araw at ginamit ito sa kanyang boses. "Dante." Si Luningning ito. "Luningning, paano mo nalaman ang numero ko? Nasaan ka?" "Hindi na mahalaga kung nasaan ako." Sigaw niya tila nagpipigil ng hikbi. "Pagod na ako, Dante. Pagod na akong maging kawawa. Gusto kong gumanti kay Alpas at gusto ko ng bayad sa lahat ng ginawa niya sa akin." Natahimik sandali si Dante. "Anong ibig mong sabihin?" "Bago ako umalis," pagsisinungaling ni Luningning, "nagawa kong i-record ang pag-uusap namin. Inamin niya ang lahat, ang tungkol sa mga illegal na transaksyon sa kumpanya. Ibebenta ko sa iyo ang recording, bigyan mo ako ng 5 milyon at sa'yo na ito. Gamitin mo para sirain siya." Narinig niya ang pagbabago sa paghinga ni Dante. Ang isda ay kumagat sa pain. "Saan tayo magkikita?" tanong ni Dante. Ang boses ay puno na ng kasakiiman. Nagbigay si Luningning ng isang lokasyon na napagplanuhan na nila ni Alpas, isang abandonadong bodega malapit sa pier. Hating gabi, pagkababa ng telepono, napahawak si Luningning sa kanyang dibdib. Habol ang kanyang hininga. "Magaling," sabi ni Alpas sa kabilang linya. "Nagawa mo ng perpekto. Papunta na ang mga tauhan ko roon. Huwag kang mag-alala, Luningning. Hindi kita pababayaan." Hating gabi, malamig ang hangin sa pier. Ang alon na humahampas sa mga haligi ng bodega ay tila isang malagim na musika. Mag-isang pumasok si Luningning sa loob. Dala ang isang peking recorder. Ang lugar ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw. Ilang sandali pa, pumasok si Dante. Mag-isa rin. "Nasaan ang recording?" tanong nito. Hindi na nag-abalang maging magalang. "Nasaan ang pera?" ganting tanong ni Luningning. Ngumisi si Dante. "Aaminin ko, humanga ako sa'yo. Hindi ko akalaing may tapang ka palang ganito." Lumapit ito. "Pero bago ko ibigay ang pera, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman?" "Hindi na yun mahalaga." Bago pa man matapos ni Luningning ang kanyang sasabihin, isang mabagal at sarkastikong palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa mga anino. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Hindi ito bahagi ng plano. Mula sa likod ng isang malaking poste, lumabas si Silakbo di Machulangan. May isang mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. "Magaling! Isang napakagandang pagtatanghal," sabi ni Silakbo. Sa isang senyas nito, maraming armadong lalaki ang biglang lumabas mula sa iba't ibang sulok ng bodega. Pumalibot kay Luningning, tinutukan siya ng mga baril. Tumingin si Silakbo kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. "Akala nyo talaga malilinlang nyo ako?" Ang hangin sa loob ng bodega ay napuno ng bigat ng pagkakanulo. Napalibutan si Luningning ng mga armadong lalaki. Ang bawat baril na nakatutok sa kanya ay tila isang malamig na pangako ng kamatayan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Ngunit isang imahe ang nagpapatatag sa kanya. Ang mga mukha ng 3 batang naghihintay sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. "Ano ang ibig sabihin nito, Silakbo?" Naguguluhang tanong ni Dante, na tila naipit din sa sarili niyang patibong. Ang usapan natin ay para sirain si Alpas." Putol ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Luningning. Hindi para magpaloko sa isang pipitsuging yaya at sa isang bilyonaryong nagpapanggap na matalino. Sa sandaling iyon, mula sa isa pang madilim na pasukan ng bodega, isang figura ang humakbang papalabas. Matikas, kalmado, puno ng awtoridad. Hindi siya nagpapanggap, Silakbo. Sabi ni Alpas de Alva, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar.
At hindi ka kasing talino ng inaakala mo. Sa likod ni Alpas ay ang kanyang sariling grupo ng mga tauhan, mas marami at mas handa kaysa sa mga tauhan ni Silakbo. Ang dalawang grupo ay nagkatitigan. Ang tensyon ay tila isang bombang anumang oras ay maaring sumabog. Alpas! Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng puot. Napakagaling! Isinama mo pa talaga ang iyong alaga sa iyong laro. Hindi siya alaga. Matigas na sagot ni Alpas. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Luningning. Isang tingin na nangangako ng proteksyon. Siya ang taong sinubukan ninyong sirain. At iyon ang pinakamalaki ninyong pagkakamali. Humarap si Alpas kay Dante na ngayon ay namumutla na. At ikaw, Dante, sabi ni Alpas, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Ang ama mo ay nagsilbi sa aking ama. Ibinigay namin sa iyo ang aming tiwala. Paano mo nagawa ito? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dante. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang matagal ng kinikimkim na galit. Tiwala? Ang ama mo ang sumira sa ama ko. Pinagbintangan niya ang tatay ko ng pagnanakaw at namatay siyang puno ng kahihiyan. Utang na dugo ang lahat ng ito, Alpas. Bago pa man makasagot si Alpas, isang pamilyar na boses ang pumutol sa lahat. Hindi yan totoo, Dante. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa tabi ng isa pang pasukan, nakatayo si Manang Gunita. Hawak ang isang lumang litrato at isang nakatuping sulat. Ang kanyang presensya, na puno ng dignidad at katotohanan, ay tila mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng baril sa silid. Ang ama mo ay nagkamali, oo. Pagpapatuloy ni Manang Gunita, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ngunit ang general, pinatawad kaagad niya ito. Hindi niya ito ipinahiya. Sa katunayan, tinulungan pa niya ang inyong pamilya ng palihim sa loob ng maraming taon. Ito, sabi niya, itinaas ang sulat, ang patunay. Ang sulat ng general na nagsasabing pinatawad na niya ang iyong ama. Gumuho ang mundo ni Dante. Ang galit na pinanghawakan niya sa buong buhay niya ay nakabase pala sa isang kasinungalingan. Ngunit si Silakbo ay hindi natinag. Mga sentimental na basura, sigaw niya. Wala akong pakialam sa drama ng pamilya ninyo. Ang mahalaga sa akin ay ang sa akin. Tumingin siya kay Alpas. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na mas malalim pa sa galit. Alam mo ba kung anong pakiramdam na lumaki sa anino mo, ha kapatid? Ang salitang kapatid ay nagpabagsak ng isang bombang, mas malakas pa kaysa sa anumang putok ng baril. Alam mo ba kung anong pakiramdam na malaman na ang ama mo ay ama rin ng taong kinamumuhian mo? Na habang ikaw ay nabubuhay sa karangyaan, kami ng nanay ko ay itinapon na parang basura? Ang bawat salita ni Silakbo ay puno ng lason ng inggit at sakit ng isang batang hindi kinilala. Si Alpas ay natigilan. Ang lihim ng kanyang ama, isang lihim na hindi niya kailanman nalaman, ay biglang sumampal sa kanya. Kukunin ko ang lahat ng dapat ay sa akin, Alpas. Simula sa kumpanya at marahil sa kanya, sabi ni Silakbo, at sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Luningning at tinutukan ng baril sa ulo. Huwag! Sigaw ni Alpas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Silakbo, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang biglang umalingaw-ngaw sa labas, palakas ng palakas. Mga kumukutitap na ilaw na pula at asul ang sumayaw sa mga dingding ng bodega. Napamura si Silakbo. Ang kanyang plano ay gumuho na. Sa gitna ng pagkalito, tinulak niya ng malakas si Luningning patungo kay Alpas at mabilis na tumakbo patungo sa isang tagong daanan sa likod. Agad na sinalo ni Alpas si Luningning. Niyakap ito ng mahigpit. Ayos ka lang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango lamang si Luningning
Ang mukha'y nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang mga pulis na pinaalerto na ni Alpas bago pa man ang engkwentro ay mabilis na pumasok at dinakip ang lahat ng tauhan ni Silakbo. Si Dante, na nakatayo lamang na tila isang estatwa, ay hindi na nanlaban pa nang siya ay pusasan. Ang kanyang mundo ay nawasak na. Habang isinasakay si Dante sa sasakyan ng pulis, tumingin si Alpas sa madilim na daanan kung saan tumakas si Silakbo. Napatingin siya sa babaeng nakayakap sa kanya, ang babaeng dumaan sa impyerno dahil sa laro ng kanilang pamilya. Isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran. Hindi pa ito tapos. Nilingon nila at nakita si Silakbo na nakatayo sa isang mataas na bahagi ng bodega. May hawak na detonator. Sa tabi niya ay mga pampasabog na nakatanim sa mga poste. Kung hindi mapapasa akin ang lahat, walang makikinabang. Sigaw niya at pinindot ang buton. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ang sahig ay umuga. Ang mga debris ay nagsimulang bumagsak. Sa huling sandali, itinulak ni Alpas si Luningning papalayo. Habang siya ay natabunan ng isang gumuhong poste. Alpas! Ang sigaw ni Luningning ang huling narinig bago nilamon ng dilim at alikabok ang lahat. Ang amoy ng usok at alikabok ay nanunuot sa hangin. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mga sigawan ng mga pulis, ang tunog ng mga ambulansya, at ang mahinang pag-iyak ni Luningning habang desperado niyang hinuhukay ang mga guho sa tulong ng ilang tauhan ni Alpas. Ginoo! Ginoong Alpas! Paulit-ulit niyang sigaw. Ang kanyang boses ay paos na sa pag-iyak at sa alikabok. Ang bawat bato na kanyang inaalis ay tila isang dagok sa kanyang puso. Ang imahe ni Alpas na itinutulak siya palayo para iligtas siya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Dito! Sigaw ng isa sa mga tauhan. May nakikita ako. Mabilis silang nagtulungan at, sa wakas, natagpuan nila si Alpas. Nakahandusay ito, walang malay. Ang isang binti ay naipit sa ilalim ng isang malaking tipak ng semento. May dugo sa kanyang noo. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Luningning. Mabilis siyang dinala sa ospital. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang paghihintay. Si Luningning ay nakaupo sa labas ng emergency room. Kasama si Manang Gunita na hindi siya iniiwan. Hindi niya namalayan ng oras. Ang tanging alam niya ay ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Paano kung huli na ang lahat? Lumipas ang ilang araw. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Nahuli si Silakbo di Makulangan habang sinusubukang tumakas sa bansa. Si Dante Lagdameo ay umamin na sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang pangalan ni Luningning Reyes ay tuluyan ng nalinis. Siya ay hindi na isang suspek, kundi isang biktima, isang bayani sa mata ng iilan. Ngunit para kay Luningning, lahat ng iyon ay walang kabuluhan habang si Alpas ay nananatiling nakahiga sa kama ng ospital, comatose. Ang mga doktor ay nagsabing kailangan na lang maghintay. Araw-araw, binabantayan niya si Alpas. Kinakausap niya ito. Kinukwentuhan tungkol sa mga anak nito, tungkol sa kung gaano na sila nangungulila. Hawak niya ang kamay nito, umaasang sa pamamagitan ng kanyang pagdampi, maipaparating niya ang kanyang pasasalamat, ang kanyang pag-aalala. At ang isang damdamin na ngayon lang niya lubusang inaamin sa kanyang sarili. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa tabi ng kama nito, naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay. Agad siyang napatingin. Dahan-dahan, unti-unting iminumulat ni Alpas ang kanyang mga mata. Ang unang salitang lumabas sa bibig nito, bagamat mahina, ay ang kanyang pangalan. Luningning. Ang luha ng kaligayahan ay bumuhos mula sa mga mata ni Luningning. Gising na siya. Ligtas na siya. Ilang linggo ang lumipas, mabilis ang naging paggaling ni Alpas. Bagamat kailangan pa niyang sumailalim sa therapy para sa kanyang napinsalang binti.
Sa panahong iyon, si Luningning ay nanatili sa kanyang tabi. Isang araw, habang nagpapagaling na si Alpas sa asyenda, kinausap niya si Luningning. "Kailangan kong gawin ang isang bagay," sabi nito. "Sasama ka ba sa akin?" Nagpunta sila sa kulungan kung saan nakapiit si Silakbo. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap ang magkapatid mula noong gabing iyon. "Bakit?" tanong ni Alpas. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging isang malungkot na pagtatanong. Tumingin si Silakbo sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng puot, ngunit meron ng bahid ng pagod at pagkatalo. "Bakit?" Mapakla itong tumawa. "Dahil habang buhay, naramdaman kong ako ang anino at ikaw ang araw. Lahat ng bagay na dapat ay sa akin, napunta sa'yo. Ang pangalan, ang yaman, ang pagkilala. Ano ang natira sa akin, Alpas? Mga mumulang." Hindi sumagot si Alpas. Tinitigan lamang niya ang kapatid na ngayon niya lang lubusang nakilala. Wala na ang galit sa kanyang puso. Ang naroon na lamang ay isang malalim na awa. Awa para sa isang buhay na ginugol sa inggit. Awa para sa isang pusong hindi natutong magmahal dahil sa puot. "Hindi ko na mababago ang nakaraan," mahinang sabi ni Alpas. "Ang mga kasalanan ni Papa, hindi ko na kayang itama. Pero ang kinabukasan, Silakbo, nasa sayo yan. Maari mong piliing manatili sa dilim ng galit mo o maari kang magsimulang magpatawad." Tumalikod si Silakbo, ayaw nang makinig pa. Ngunit bago sila umalis, humarap si Alpas. "Pag-iisipan ko ang tungkol sa kaso mo. Hindi dahil sa magkapatid tayo, kundi dahil ayokong may isa pang buhay na masira dahil sa mga kasalanan ng aming ama." Ang pag-uusap na yon, bagamat mahirap, ay tila isang malaking tinik na nabunot mula sa dibdib ni Alpas. Pagbalik nila sa Hacienda de Alab, ang hangin ay tila mas magaan, ang langit ay mas maliwanag. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, inaya ni Alpas si Luningning na maupo sa tabi ng lawa. Matagal silang natahimik, pinapanood ang paglubog ng araw. "Luningning," basag ni Alpas sa katahimikan. Walang sapat na salita para maipahayag ang pasasalamat ko. "Iniligtas mo ako sa maraming paraan." Ngumiti si Luningning. "Iniligtas din po ninyo ako, Ginoo." "Alpas," pagtatama nito at lumingon para harapin siya. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at magaspang, isang paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan. "Tawagin mo akong Alpas." Tumango si Luningning. Ang kanyang puso ay tumatalon sa tuwa. "Noong una kitang makilala," pagpapatuloy ni Alpas, "ang nakita ko lang ay isang empleyado. Pagkatapos, isang suspek. Ngayon, ang nakikita ko ay isang babaeng may pinakamatatag at pinakamabuting puso na nakilala ko. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tiwala. Tinuruan mo akong buksan muli ang puso ko." Huminga ito ng malalim. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyong ngayon lang nakita ni Luningning ng ganito kalinaw. Ang Hacienda de Alab ay hindi na magiging pareho kung wala ka. Ang mga anak ko, hindi na nila kayang wala ka. At ako, napahinto ito sandali. Tila naghahanap ng lakas ng loob. "Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko dito nang hindi ka kasama." Pinisil nito ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Hindi ko pa kayang mag-alok sa iyo ng isang perpektong buhay, Luningning. Marami pa akong sugat na kailangang paghilumin. Marami pang lihim ang pamilya ko na kailangan kong ayusin. Pero gusto kong gawin ang lahat ng yon. Kasama ka." Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Luningning. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y mga luha ng purong kaligayahan. "Manatili ka," pakiusap ni Alpas. Ang kanyang boses ay halos isang bulong.
Hindi bilang yaya ng mga anak ko, kundi bilang ilaw ng tahanan ko. Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Luningning, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labing basa ng luha. Sa paglubog ng araw, sa tabi ng lawa na naging saksi sa kanilang mga pagsubok, isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang kabanata ng paghilom, pag-asa, at isang pag-ibig na isinilang mula sa mga abo ng pagkakanulo at pinatibay ng tiwala. Ang mga sugat ng kahapon ay malalim, ngunit sa wakas, ang paghilom ng ngayon ay nagsimula na. Lumipas ang ilang linggo, at ang Hacienda de Alab ay nagkaroon ng bagong buhay. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan ng mga tunog na matagal nang nawala. Ang malalakas na halakhak ng mga bata na umaalingaw-ngaw sa pasilyo, ang masayang kwentuhan sa hapagkainan at ang mahinang musika ng isang pusong muling natututong umibig. Ang pagbabago ay pinakakita kay Alpas de Alva, ang bilyonaryong dati laging nakakulong sa kanyang opisina, na ang tanging kasama ay mga papeles at anino ng nakaraan, ay siya na ngayong ama na naghahatid sa kanyang mga anak sa eskwela. Siya na ang nagtuturo sa kanila kung paano magbisikleta sa hardin, at siya na rin ang nagbabasa sa kanila ng kwento bago matulog. Isang tungkuling dati ay kay Luningning lamang. Ngunit si Luningning ay naroon pa rin, hindi bilang isang yaya na nagtatrabaho sa likod, kundi bilang isang kasama, isang katuwang. Ang kanyang posisyon sa bahay ay hindi na kailangang pangalanan. Ito'y simpleng naramdaman. Siya ang nangiti sa umaga, ang kapayapaan sa gabi, ang ilaw na gumagabay sa kanilang lahat, patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Isang umaga, habang sabay-sabay silang nag-aalmusal, isang tanawing dati imposible, masayang nagkwento si Himig. "Daddy, Yaya Ning taught me a new song po." "It's not Yaya Ning anymore, silly," pagtatama ni Sinag na may kasamang kindat. "It's Tita Ning." Napatingin si Alpas kay Luningning, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Luningning naman ay namula, ngunit may kaligayahang gumuhit sa kanyang mukha. Ang salitang tita mula sa mga bata ay isang pagtanggap, isang selyo sa kanyang bagong lugar sa pamilya. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro ang mga bata, inaya ni Alpas si Luningning na maglakad-lakad. Dinala siya nito sa may kwadra, kung saan naroon ang mga alagang kabayo ng pamilya. "Hindi pa ako nakakasakay ng kabayo kahit kailan," nahihiyang pag-amin ni Luningning. Lagi namang may unang pagkakataon sa lahat ng bagay. Nakangiting sabi ni Alpas. Maingat niya itong inalalayan pasampa sa isang mabait at puting kabayo. Pagkatapos, sumakay din siya at umupo sa likuran nito. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa bewang ni Luningning para gabayan ito. Ang init ng katawan ni Alpas sa kanyang likuran, ang tibok ng puso nito na halos marinig niya, ay nagdulot ng isang pamilyar na kilig kay Luningning. Dahan-dahan silang naglakbay sa malawak na lupain ng hasyenda. Ang dating lugar na simbolo ng kanyang pagkakakulong ay siya na ngayong paraiso na kasama niya itong nililibot. "Gusto kong makilala ang pamilya mo," biglang sabi ni Alpas. "Gusto kong formal na magpakilala sa kanila. Gusto kong malaman nila kung gaano kakahalaga sa akin." Napatigil si Luningning. Ang ideyang iyon ay nagdulot ng saya at kaba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, tinupad nila ito. Sa pamamagitan ng isang video call, nakita at nakausap ni Alpas ang mga magulang at kapatid ni Luningning. "Kayo po pala si Sir Alpas," manghang sabi ng nanay ni Luningning. "Napakaswerte po ng aming anak na magkaroon ng amo na tulad ninyo." Umiling si Alpas. "Ako po ang mas maswerte, ginang. Ang anak ninyo po. Siya ang nagligtas sa aming pamilya." Nakita ni Luningning ang pagmamalaki at kaligayahan sa mga mata ng kanyang pamilya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang paghihirap, ay nagbunga ng isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap.
Habang papalubog ang araw, nakatayo sina Alpas at Luningning sa may beranda. Pinapanood ang tatlong bata na masayang naghahabulan sa damuhan. Si Sinag, na kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Si Danaya, na may dalang bulaklak. At si Himig, na humuhuni ng isang masayang kanta. Ang tatlong anghel na naging tulay para sa kanilang pag-iibigan. Lumapit si Alpas sa likuran ni Luningning at marahang niyakap ito. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Ang kanilang mga hininga ay nagsasabay sa ritmo ng papalapit na gabi. Ang sugat sa kanyang binti ay medyo kumikirot pa. Isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Ngunit sa tuwing kasama niya si Luningning, ang sakit ay tila nawawala. Minsan, iniisip ko kung ano kaya ang nangyari kung hindi ka dumating sa buhay namin. Bulong ni Alpas, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sumandal si Luningning sa kanyang dibdib, dinadama ang bawat tibok ng puso nito. Siguro po, ganoon talaga ang tadhana. Minsan, kailangan muna nating dumaan sa pinakamadilim na gabi para masilayan ang pinakamagandang pagsikat ng araw. Hinarap siya ni Alpas, ang kanyang mga mata ay nagniningning, sumasalamin sa mga huling kulay ng dapit hapon. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, isang haplos na puno ng pagmamahal, respeto, at isang pangakong panghabambuhay. Handa na akong buuin ang pamilyang ito. Kasama ka. Walang salitang namutawi. Tanging isang ngangiti mula kay Luningning na nagsasabi ng lahat. Sa yakap na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang pusong minsan nang winasak ng pagdududa at pagkakanulo ay sa wakas ay natagpuan ng kanilang bagong simula. Isang simula na binuo hindi sa abo ng nakaraan, kundi sa matibay na pundasyon ng tiwala, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang pagsubok. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng puso na nagturo sa atin ng napakahalagang aral. Ang aral ng kwentong ito ay simple ngunit malalim. Ang tunay na tiwala ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay nararamdaman ng puso. Sa mundo na puno ng paghuhusga at panlabas na anyo, ang kakayahang makita ang kabutihan sa isang tao, kahit na ang lahat ng ebidensya ay nagsasabing iba, ay isang pambihirang kaloob. Ipinakita sa atin ni Alpas at Luningning na ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring maghilom at ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahal, pag-aalaga at pagpapatawad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Alpas at Luningning. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral. Kung mayroon po kayong mga komento o suhestiyon o kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.